din po sa ating ang kapatid, sa group natin ang ating kapatid dito po sa Alicia, ating mission doon. Under kay Preacher Marcelo Junior. Ito natin sila nila, sila ay matagumpay ang kanila kuhain doon. At ipagpili natin na sila ang magpupunta ngayon. So, buksan natin ang ating Bible. Ang ating Bible po ay matagpuan po sa Genesis. Sa Genesis chapter 2. Chapter 2 verse 1 to 15. Walang bali, kasundan. Bakit po tayo dito? Okay. Sa Genesis chapter 2, verse 1 down to 15. Palitan po ang pagbabasa. Thus the heavens, the earth were finished, and all the hosts of them. 2. And on the seventh day God ended his work which he had made, and rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his works which God created and made. 4. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew. For the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. 6. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. 8. And the Lord God planted a garden in his garden Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food. The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge, and knowledge of good and evil. 10. And the river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted, and became into 4 heads. The name of the first is Pison, that is it which compassed the whole land of Havilah, where there is gold. 12. And the gold of that land is good. There is bdellium and the onyx stone. And the name of the second river is Gihon. The same is it that compasseth the whole land of Ethiopia. 14. And the name of the third river is Hiddekel. That is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. Euphrates. Sabay tayo 15, go. And the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to dress it and to feed it. Tayo po'y manalangin, O God Almighty, salamat o Diyos sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po, Panginoon, sa special number at lahat na nandito ngayon, Ama. Meron kami mga bisita. I pray, Father, sa bawat isa na tumago kami sa pananampalataya according to thy grace. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Dalayan ko, Diyos, sa lahat na nangaral sa araw na ito, ng mga saved by grace. I empower thy servants sa lahat na nangaral saan man sila, O Diyos. I pray, Father, na ikaw po ang makita sa bawat minsay na may pangarap. I pray, O God, to bless this message. Help me, God. I am a man of nothing. I cannot speak well without thy presence. I pray, Father, to use me mightily according to thy grace. Salamat sa lahat na biyaya. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat mo, matsiyo po. Yung usapan natin ng nakaraan ay nasa Sunday school tayo. Okay? Yung lahat naman tayo siguro makaawat ng Ilocano, so Ilocano preaching. Alang-alang sa mga bisita po namin, meron kasi mga membro hindi makaintindi ng Tagalog.
kaya Ilocano. Yan. Kaya hindi ko madalo yung pong kapatid na hindi nakaintindi ng Tagalog kasi yung Tagalog gusto, hindi ko maintindihan. Kaya hindi ako madalo. Kaya wala nang reason, ay Ilocano na lang. Yan. Pero wala naman dito eh. Hindi naman na tayo mag-Tagalog. Eh, kaya halo-halo na lang. Meron din tayo, wala naman yung Tagalog dito, hindi rin maintindihan ng Ilocano. Kaya pag ako ay magpipitis ito, halo-halo. Tagalog, Ilocano ko, Tagalog, Ilocano ko. Ang problema, yung kung mga kapatid na kaintindihan Tagalog sa Ilocano, parehas na intindihan niya. Paulit-ulit yung pastor, sinabi niya na, pupunta ka doon, mabangkay dyan, kung nakapailain. Siyempre, at nagagamihan ng makaawa. Okay? Kasi mayroon tayong membro dito na hindi makaintindi ang Tagalog. At mayroon din hindi nakaintindi ng Ilocano. Kaya, para bias, dalawa ang salita dito. Pero wala naman sila dito. So, Ilocano na lang. Ano? Tagalog. So, ang ating pong pinag-aralan ang nakaraan ay what does God expect of me? Ano nga ang expectation ng Diyos sa akin? Kasi review, alang-ala sa mga bisita, ang pinag-aralan noon, what I was before, ako'y makasalanan. What I was. Ngayon, sinagot natin, ako po ay makasalanan. Anong ginawa ko? I called the name of the Lord. Pangatlong topic, what God did for me. Sanctified me. Justified. Pag ginawa ng sana. Number 4, what God promised me. He promised me eternal life. Number 5 na lesson, what does God expect of me? Pinag-alalan natin mula Sunday, kaya, young people versus adult. Pag natalo ang adult, magbabayad ng 100 sa young people. Pag natalo ang young people, magbabayad ng young people sa adult. Ganun yun. So, nasa review po tayo within 5 minutes na topic. Kasi, lagi po tayo nagsasalita rito, pag i-review natin ang nakaraan na lesson, wala pong nakakuha. Alam ko itong mga young people, mabuti wala yung mga young people dito. Okay. So, what does God expect of me? Last Sunday message sa Sunday School. Ano nga ang expectation ng Diyos nung tinanggap ko si Kristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon? Sa bisitas po namin kung bakit kaligtasan lagi ang ating pinag-aralan, kasi may mga baptist hindi pa rooted sa kaligtasan, napupunta pa rin sa iglesia dahil hindi sa iglesia dahil sa ibang church na hindi naman kapananampalataya. Ibig sabihin, hindi pa naintindihan yung tinutukoy na ano ba talaga yung kaligtasan natin by grace or by work. Yan. So, i-deeper natin kunti po ito. Alright? So, what does God expect of me? Okay? Sa John 3, 1-8. Okay? Susulat ko na. Ang sasagot ngayon dito ay ang mga adults. Ano ang expectation ng Diyos sa akin? Adults. 1, 2, 3. Born. A newborn baby. Born again. So God expects of me born again. 1 point. So if God expect of me that I am born again. Expect na kasi tayo tumanggap, born again po tayo ngayon. Expectation ng Diyos yan. Ayon sa John 3, verse 1 down to 8. There are 2 kinds of birth na ayon po sa salita ng Diyos. Young people, what? So, 2. spiritual and physical birth. Young people, physical, spiritual birth. Kung physical at spiritual birth, ano nga tinutukoy po na physical birth?
na ayon sa salita ng Diyos. Adults. 1, 2, 3. Other naman na women. 4, 5, up. So, ibig sabihin, yung physical birth, noong tayong pinanganak sa ating magulang. Hey. Pagdating naman sa spiritual birth, pakipaliwanag kay young people. 1. Hindi, iba naman kasi. 1, 2. Bilang personal savior and spiritual birth. Kailan ka pinanganak spiritual birth? 2. Kung spiritual birth po tayo, ay ipinanganak po tayo spiritually when you receive Jesus Christ being a personal Savior. Ngayon, nung tayo po ay naging born again, ano ngayon ang iniutos ng Diyos sa atin sa 2 Peter 3:18? Ano iniutos doon? Okay. Adults. 1. Review lang po tayo. 2. Sino sumagot to? Pakita sa kamay. Sa likod pastor. Mga women. Ikaw? Ano? Sa 2 Peter 3:18. Sigurado ka? Okay, 2. Tay. Ang huling tanong. Tayo po ay kailangan grow in grace commanded by God na ang bawat mananampalataya ay lumago sa pananampalataya. Yung pong spiritual carnality. Saan matatagpuan po na talata? Saan matatagpuan po na talata? Ito pong spiritual carnality na ayon sa banal na kasulatan. Young people, what? 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. Ano? 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. Anong talata? Verse 1 to 3 basta. 1 to 3. For the last. Ano? For the last. Ayun pong 1 Corinthians 3, 1 and 3. Yung pong Ephesians 4:13 down to 15. Ano ang sinasabi ng Bible sa 13? Sa Ephesians 4:13. Adults, pakibukas yung Bible. 1. Ephesians 4:13. 2. 3. 4. 5. Out. Sa verse 14, Ephesians 4. Young people, go. 1. Ano yung pastor? 2. Babasahin. Ephesians 4:14. Ephesians 4:14. 3. Ephesians 4. Hindi. Yung iba naman. 4. Stop. O sige. That we henceforth be Verse 14, chapter 4 ng Ephesians. Sige. that we henceforth be no more children. Okay, sige. Okay na. Okay, baba na. Baba na. So, 4, ang young people, adults, dalawa. Kaya magbabayad kayo ng adults sa young people. Sino mang sekretary yun sa young people? Collector ng young people. Kung magbabayad kayo, sa ganang piso kayo. Okay? 10, 20, 30, 40, 50. Okay na, sa 10 piso. Okay? 10 piso. 100. Penalty. Spiritual carnality, growing grace, newborn babes, born again. Pinag-aralan natin po nung nakaraan at binsa natin, dinigest natin. Ephesians 4:13 down to 15. Kunana niyo po, tapno di kay ubingan, ang kayo ubingan ti ugali, iso nga dapat ti Kristiyano, tumanggen ti pamati.
Saan nga kanahin niya? Grade 1, grade 1 next year, grade 1 sunod na taon, grade 1. Ganun ang parang ng palataya. Kaya sabi ng Panginoon, dumakil kayo kung mga raw, tipang. Kaya, tado na gamitin, nabayag ng Kristiyano, pero spiritual, gambing pa yun ay. Kunting ganyan lang eh. Ayaw na dyan. Kaya, ubing pa yun. Kaya, members, I challenge you. The message for today, okay, hindi po tayo dahil Mother's Day. Okay, dito po tayo sa Genesis chapter 2. Ang pamilya ng rugi, na-execute sa libro ni Genesis. Okay. Sa libro ni Genesis, iti lugar ng Garden of Eden. Pakialaman yung blackboard, kapatid. Hindi ba? Ito mo na chok. Garden of Eden, dito nagmula ang family. Iti parswain ni Apo Diyos, iti langit kindaga, inuna na nga pinarswa. Alangan mo, unahin na nga parswain ti tao, kaon mo, pagtakdiran ti tao nga, siyempre pinarswa na ti langit kindaga. Langit kindaga. God created the heaven and the earth. Kaya, inuna na muna, dagay kasapulang ti tao. Kayo, dandanong, asya, kakabanbantayan, oo, sa amin, pinaraspa muna ti Diyos. Ngayon, okay. Dito sa sarap, okay. Iti title ng mensahe, Family Began and Responsibility. Okay? Kuna na ini 22 chapter 2 ng Genesis, makinig po. Versus naman sa next one. Hindi naman pwede lagi ang mga adults ang magbabayad. Sa sunod, dadagan natin, 200 na. Pero 100 muna. Okay? Hindi ako pupunta na dyan, pastor. Kasi may iba. Kahit sa bahay mo, pupuntahan ka namin. Babayad ka pa rin doon. Sige, Genesis, kung hindi ka magbabayad, doon kami kakain. Marami kami natin yung pupunta dali namin doon. Hindi ka pa kami kumain, kapatid. Ilutuan mo kami nila. Doon mo magbabayad. Okay? Family began and responsibility, the title of this message. Ano ba yung responsibility? Yung kung pag-execute kung paano ang Diyos nag-umpisa ang pamilya. Unang puntos, Genesis chapter 2, 7, 15, and 18. Okay? Yung bago ita, ayan nagamin ni Garden of Eden. Okay, ilukit natin ang Garden of Eden. Ito yung Babylon. Ito yung Babylon. Okay. Ito po yung Tigris River. Ito po yung Euphrates. Kung yung taong hindi akong kamali Euphrates River. Ito po yung Saudi Arabia. Saudi Arabia. Okay? Ito po yung Armenia. Ano po? Armenia, then Euphrates River, tama. Arabia. Dito po ang possible location po. Garden of Eden. Kasi po yung pong pison, ito po yung tubig. Yung pong basta pa nakawaig na, iso di Pison River. Di ba't umarik tatawag ito ganun lang, mapamuli di Garden of Eden. Tigris River. Ano po yung may sak na Gihon River. Kasi di mo tayong abang na ito. Dahil di Pison kinpa Gihon River, hanga makita tayo tiga po na nagkaroon ng layos. Flood. Panahon ni Noah. Ang makita lang po, yung Tigris River at saka Euphrates River. The possible location of Garden of Eden. Dito po parte.
Kaya, idea yun ha. Saan ba nakalukit ang Garden of Eden? Dito parte. So, the Great Sea, dito po yung Great Sea. Ayan. So, nagmula ti Danong, hanggang po ti Babylon. Pagarian ti Babylon. Assyria, dito Assyria. Ay, nga. Para malaman niyo po yung location ng possible na ayon po sa mga theologians, mga expert in theology. Yun po possible location po ng Garden of Eden. Ngayon, dito po sa ating unang puntos, sa Genesis chapter 2, makinig po, dito sa 7, ang sabi po ng Bible, sa 7, "And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul." Kaya ang tao po ay nagmula sa dust, alabok. Kumuha ang Diyos ng alabok at pinukmang tao, ganyan, at yung katawang panlupa ay hindi makagalaw. Hanggang makagaraw, hanggang nagputi. Hindi pinuyutan niya ako Diyos. Diagong na, pinuyutan na. Kumilos na yung tao. Yun po. So, dust, body. Ay yung pong soul, ay yung pong breath. Yung pong soul. Yung spirit po, ay tinutukoy yung relasyon ng tao at sa Diyos ay intact. Spiritual relationship. Naka-intact. Okay, para nalawat. So, meaning to say, ginaramit niya po ti tao nga nagapo itapok. Kat timpuyot na inikan na ti kararwa dahil ito yung bagay. Kat di kayo spiritual na, iso dahil relasyon niya ti Diyos, spiritual fellowship niya sa Diyos. Tapunan niya ako siya dinagbasok tao na tayo di spiritual relationship natin sa Diyos. Okay? Hanggang na isubli niya, nga na, nagkaroon tayo sa iyo. So, una, sa verse 15, sa 2:15, "And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden, and to keep it." So, nabuhay na yung tao, dinala ng Diyos sa Garden of Eden. Dito nabuhay na ngayon. Yung Garden of Eden, kompleto, nandiyan yung animal na. Ang wala na doon, yung po, kasalanan. Kasalanan. Pero nagbigay ng Diyos yung 3 kahoy na huwag pakialaman. Bisa pakialam, pero tao yan. Huwag yung pakialaman niya. Ngayon, ang sabi po ng 18, "And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him." Binanggit po ng Bible sa 7:8 ng chapter 2. "And the Lord God," gumawa ang Diyos ng tao, naging nabuhay yung tao. At sabi ng 8, "And the Lord God planted the garden of Eden eastward, and there be put the man." Ikabil na dahil pingatao dito. Ikabil na. Kuna naman dijay 22. Kuna na dijay 22. "And the ribs which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her. Pinaturog niya po Diyos ni Adan, naral na di ribs. No apa yung pinaturog niya po Diyos, sino niya po Diyos, may samot na kalay ng doktor. Okay, di ba ang mga doktor ngayon pwede transplant, magkaroon kukunin yung ganyan, transfer sa iba. Di ba ganyan? Ang Panginoon din ay expert, magaling sa pagkuha po yung pong ribs. Wala siyang gamit. Amen. Kaya siya pa rin pinakamagaling na doktor. Dinala niya diyan, ikat na diyan, pinatulog na yung tao, napulog. Ngayon, nakita niya na si Adan po ay malungkot. Kaya, gumawa ang babae. At ang sabi ng Bible, yung babae, broke. Inala na yung babae, impan na kinilala. Kaya kung malungkot ang lalaki, sabi ng Bible, sa verse 18 po 18,
And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. Ayan, amen? Kaya it is God's design for family. This design niya Apo Diyos, iti pamilya. Kahit kunana, hindi inig lang naroon yung babae, inala na yung babae, impang kinilalaki, tani lalaki po ay malungkutin. Ayaw ng Diyos ang malungkot na nilikha niya. Kaya gumawa ang kumuha ng ribs. At itong babae inilagay para po kay Adam. The pattern, anya ti pattern niya Apo Diyos. It is said in 1 Timothy chapter 2, verse 2 down to 14. Anong sabi ng 1 Timothy? The authority ay nasa lalaki. Okay, tatay sa, wala na po yung Garden of Eden ha. Okay, nagkaroon tayo ng idea, saan ba nakaluki ang Garden of Eden? Okay. Well, authority. Design niya Apo Diyos na ang sabi ng 1 Timothy chapter 2, 12 down to 14, na ang authority ay inilagay po sa lalaki. Ano ba yung authority? Yung authority na siya po ang maging leader. Authorized by God to be the leader of the family or in the home. Kaya nagkaroon ng kasalan sa Garden of Eden. When God solemnized the two, after solemnizing them, and God blessed them, and ganyan. Okay? Kaya design niya Apo Diyos na dadami ang tao na walang hanggang ang kanilang buhay kung lamang nanatili na walang kasalanan. Right. Pero dahil sa kasalanan po, nagkaroon ng hangganan ng buhay. At dapat ingat ibiyagay. So nalawag na roon na naitid ti lalaki ti authority bilang the head of every man. Ni 1 Corinthians 11:3, ni Kristo the head of every man. Pero ang head ng babae ay ang lalaki. Ang head ni Kristo ay si God the Father. Sa Ephesians 5:22 and Proverbs 31 verse 10, yung woman o the woman being the helpmate. Helpmate. Ano gawin kaya nasa ulti? Helpmate. To agree upon. Dapat ang babae sumang-ayon na si lalaki ang leader ng tahanan. Amen, ladies? Amen. O, hindi lang ladies, mga ladies. Alam mo yung mga ladies, mahal kayo ng Panginoon. Pero pag susundin natin yung God's design for the family, there is a blessing. Tandaan natin yan. So, woman will be, he's the helpmate of the man. So, ang ibig sabihin ng helpmate, agreed upon. Ag-agree na sa ang Panginoon Diyos na siya po nagbigay ng authority sa lalaki, agree ka, woman. Na. Ikaw naman, woman, agree ka na siyang lalaki ang leader. At ikaw naman na woman, makikinig sa man, lalaki. Okay, amen? Sa Ephesians 5:22, Proverbs 31 verse 10, ano ba ang layunin? The pattern, the authority na ibigay sa lalaki. Ano yung purpose? As to the husband and wife, na yung kanilang partnership, ang kanilang dalawang magpapartner, hindi po kontrata na 10 taon ay hiwalay. Alam, makikinig kasi. Saan laway ko dito mga kapatid, pag hindi ko makikinig. Ano ba yung purpose ng Diyos? Ang purpose ng Diyos sa dalawa, hindi po kontrata ang pag-aasawa. After 10 years na testing, magkahiwalay na. Hindi po ganoon. Pero karamihan sa mga yung tipo ngayon, testing, pag nauma, hindi po pwede yan. Ang design ng Diyos, ang partnership na ayon sa verse 23 and 24, ay kailangan permanenteng kontrata. Permanent. Ano yung permanent kaya? Matitiya, pag kumukontra yung permanent purpose. Ang partnership po ay permanent contract. Okay? Kahit sa civil code ay permanent contract. Pag sa Bible, sagrado pagsasama.
ang pwedeng magpahiwalay sa dalawa, kamatayan. Kapatay ko, pastor, yung asawa ko, hindi rin pwede. Bakit? Ang may hawak ng buhay ay ang Diyos. Siya lang po may karapatan papatay. Amen? Okay? Sa propagation, sa chapter 1 ng Genesis, verse 28, propagate. God will bless them. Go ye. And multiply. Amen. God's design a partner for the man that God's perfect will as long as the woman should remain subject to the man. So maliwanag po na ang babae ay kailangan pasama. Magkaiba yung first priority. Ano yung first priority? Unang nilikha ang Diyos ang lalaki. Priority. Okay? Iba po yung equality. Para sabihin nyo, mga babae, pastor, parehas kami sa mga lalaki ngayon. Parehas ang rights. Tama, rights. Pagdating sa paglilingkod, parehas na rights. Pero pagdating ko sa leadership, hindi parehas. Kung dalawa ang leader, sigurado magbuyan. Dito tayo, sabi ko isa. Sino ang susundin? God's design. The last decision is the man. Maliwanag po, mga ladies. So, pangalawang punto sa Genesis chapter 2, verse 24. It is God's desire naman. Kanina, design for family. Desire naman for the family. Verse 26 po ng Genesis. 1 Peter chapter 1, verse 20, verse 16. 1 Peter chapter 1, verse 16. Man was formed in the image of God. Therefore, man was commanded to be holy. Kaya ang lalaki ay nalikha na ayos sa wangis ng Diyos. Kaya ipinag-uutos ng Diyos na ang lalaki to be a good example na ang kanyang paglakad makabanal ng kahit. Pag nagkasala yung babae, huwag mo suntukin, huwag mo rin sasapakin, huwag mo rin sasaktan, kundi mamahalin ang babae. Amen, man? Amen. Hindi lang amen kayo, mamaya sinasaktan yung mga niksi. Huwag yung sasaktan, maraming hindi lang susuntukin, pagsabihan ng masakit. Hindi po pwede yun. Pwede naman, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, hindi naman kaagad nagalit ang Diyos. Kasi ikaw Adan, ganito kayo, ang kamatay ng parusa sa'yo. Hindi ganun, nagtanong pa ang Diyos. Bakit Adan? Bakit ka nagtatago? Despite ng Diyos alam niya, nagkasala na sila. Pero ang Diyos nagtanong pa rin. Yung tao, iba na mga tao, suspect pa lang, sintinsyado na. Ang Diyos nga, alam niya, nagkasala ito, nagtanong pa rin. Kaya, ganyan ang magandang tularan natin. The step of a good man is ordered by the Lord. We should have the character, men, na makadiyos. Bawal ka, ginumpin ka, kung nabigyan ka, anak mo. Kung sila, sasaka. Hindi nga pwede yun. Umuna ang sarili mo, ang good example. Huwag kang magmura. Ikaw naman nagmumura ka. Hindi rin pwede yun. Dapat ikaw unang ang example makita sa iyo. Kaya gano'n. Para pakinggan ka ng iba, unahin ko natin ang sarili. Amen, man? Nag-amen ito wala pang asawa, pero amen. Itong mga may asawa, wala ka nag-amen. Amen? Ganyan. Pero parang delikado yung pag-amen mo kapatid. Amen. Yan. Mas maganda yung maliwanag. Matthew 19 verse 6. Unity. The husband and wife are made one. Therefore, they cannot be separated from each other. Ang babae at ang lalaki, mayroon pong unity. Dahil ang God's desire for the family ay pagkakaisa. Sama-sama, hindi. Sa kabutihan na gusto ng Diyos sa kanila. Kasi ang Diyos kahit kailanman, hindi nagpaplano pa sa kanyang mga nilikha. Ang kanyang ikinasal na pinagsama na kamatayan ang pwedeng maghiwalay sa kanila, hindi pwedeng ihiwalay o magkahiwalay ang dalawa. Kailangan iisa sila. Paano kasi yung asawa ko, parang asungot ang mukha. May problema lang ko, asungutan, nakaka-discourage. Kung nakaka-discourage ang mukha ni Mister, kasi magaling, imbitahan mo sa church. Bakit kaya imbitahan ako ng misis ko, napakabait ng misis ko, babanatan ng gusto ko yan. Tinbili mo kay pastor, yung mister ko, ganito pastor, magaling. Yan.
pastor ang magsasabi siya. Yung mister. Hindi ko sasabihin na, ay sinabi ni misis mo, ganito ka. Hindi ka. Ikaw, mister, ang sabi ng Bible, mahalin natin ang mga misis na ipinagkaloob ng Diyos. Yan. Kung si mister, mahal ka, na number 1 kaysa sa Diyos, sinungaling ni mister. Yan. Pero kung mahal niya muna ang Diyos at saka ikaw, kahit anong mangyari sa'yo, na wala kang tainga mo, mag-vlog ka man, mamahalin ka kasi inuna mong minahal ng Diyos. Yan ang totoong pagmamahal. Kung mahal ka, hindi niya mahal ang Diyos, pangalawa ng Diyos, pwede kang palitan. Mahal ka dahil maganda ka, ay wala, gano'n. Mahal ka dahil mahal niya unang Diyos, yun ang magandang pagmamahal ng lalaki. It is God's desire for the family. Ha? Sa chapter 1 verse 26, dominion. Man was given the power to dominate and subdue the earth. Ipinagkaloob ng Diyos sa taong lalaki, ang lalaki, commanded by God, na itil, yung mga ibig sabihin, magpakarami, lahat ng nilikha ng Diyos ay pwede nilang kainin. Kung basahin natin ang chapter 2 ng Genesis. Okay? Kaya yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Pangatlong puntos, it is God's direction for the family. Una, ang sabi po ng Bible, design. Pangalawa, desire. Pangatlo, direction. It is God's direction for the family. God gave a command to the man. Man should obey God in compliance. Dapat ang tao, ang lalaki, marunong masunurin sa pinag-uutos ng Diyos. Lalaki. Kasi ang lalaki manigas ang puso eh. Hindi katulad ng babae na malambot. Isa lang matalino si Setan. Nililang na si Bas ang makita ng golden boss. At yung babae, nakita niyo magandang kainin, ganyan. Kaya, itong mga babae kasi, madalibong, malila. Kaya dito po ang kahinaan ng lalaki. Kaya alam mo si Setan, bago tumira yan, pinag-aralan muna kung saan mahina. Kaya God commanded the man to obey God and to comply His orders. So God gave protection for the family dahil direction ng Diyos ang pamilya, dahil desire ng Diyos ang pamilya, dahil design ng Diyos ang pamilya. Kung masunurin tayo sa Diyos, God will bless the family. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Dalayan ko, Diyos, na ang bawat pamilya ng bawat isa ay pagkaloob mo ang bawat isa, O God, na tumatag kami sa pananampalataya. Nalalo, O Diyos, na tumibay kami despite of many trials na amin pong kinaharap, na kumilos ka sa bawat isa, O Diyos, na anong po ang nakita mo sa amin, patawarin niyo po kami. Dalayan ko, Panginoon, na huwag mo po bayan ng bawat isa. Salamat sa mga blessing. In Jesus Christ, I pray. Amen. God bless.